Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:12 na sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. O kung maayong hapon, Western Visayas. Hapon nagali kita sa mga adlaw sang Miyerkules, Petsa 13, bulan sang Mayo tuig 2026. Isa ka mainit kag mapahang nga hapon sa inyo nga tanan, sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo, kag sa tanan nga nagatutok sa Facebook Live, sa mga trabahador naton, driver, taxi driver, jeepney driver, mga nagabaligya sa merkado publiko, sa mga nanay kag tatay, kag sa tanan nga nakatutok sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong hapon sa inyo nga tanan. Nabatsyagan nyo man bala kung ano kainit ang panahon subong nga Miyerkules. Gani hindi na naton pagpadagayon, magakuha kita sa report gikan sa Pag-asa ug hibaloon ang latest nga update sa lakat sang panahon. Radyo Pilipinas Weather. Sa piyak nga linya, nagahulat na ang aton nga Pag-asa weather forecaster si Ma'am Leonor Silvestre nga magahatag sa aton sang latest nga update sa lakat sang panahon. Maayong hapon, Ma'am Leonor. Hi, hello, maayong hapon. Muna yung atong latest weather update para sa karon nga adlaw sa Miyerkules, May 13, 2026. As of 8 a.m. kaginang aga, ang ginamonitor natin nga LPA sa sulod sa ating Philippine Area of Responsibility ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga ang area lokasyon ay may kalayuan 485 km east of Verac, Catanduanes. Ang ining LPA ay unlikely naman ni nga mag-redevelop into tropical depression o kan bagyo. Kag may posibilidad naman nga magalusaw ini in the next coming days. Nandiri naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man natong ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangilat kag panaguob, tugas sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northwest to north nga magadala sang makanay tubtub makasarangan nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature naton generally nasa 25 to 36 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 5:28 kaginang aga kag magatunod ini alas 6:04 karon sa hapon. Kag ang aton nga forecasted maximum heat index para sa karon nga adlaw ay posible magalabot 40 to 43 degrees Celsius. Pag muna yung aton latest weather update, halin diri sa may Iloilo, the Florida Station. Ako si Leonor Silvestre, madamog gid nga salamat. Madamog nga salamat sa update sa lakat sang panahon, Ma'am Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Kung nagapabilin ang heat index diri sa syudad, ngayara sa 40 to 43 degrees Celsius pero kaina base sa forecast sang Pag-asa ang medyo mainit-init dito sa area sang may Banwa sang Dumangas sa probinsya sang Iloilo bangod subong adlaw gina-anticipate nga malabuot sa
44 degrees Celsius. Kag actually nagabantay man kita sa monitoring sang CDRRMO kay ini sila may separate pagid sila nga mga machines no nga naga-detect specific pagid kag base sa pagbantay man naton sa lakat sang temperatura o kon heat index sa may syudad sang Iloilo. Kung di ko magsala ang aton nga ang ilang na record yang nga heat index subong nga adlaw sang Miyerkules sa Shell Ongka, imagine naglabuot sa 49 degrees Celsius ang ilang na record base sa ilang automatic weather station kag sa may Shell Villa sa Arevalo 40 degrees Celsius. Grabe na gid ang kainit sa tiyempo naman na nga ang Iloilo City Government madamo man sa mga tikang nga ginahanda agod maalibyuhan no ang ining pagsaka sang temperatura kag pagsaka sang heat index in preparation man sa pag-igo sang El Nino diri sa syudad sang Iloilo. Aside from that, no, ang istoryahan man naton subong nga hapon ang bag-o lang gid natapos nga let licensure examinations for teachers kung sa diin madamo sang mga Ilonggo graduate ang nangin madinalagon kag nalakip sa top 10 sa bag-o lang gid natapos nga licensure examination kag live diri sa Balita Sosyal makakita naton karon si Mr. Vincent Christopher King, rank 7 lang naman sa licensure examination for teachers secondary level. And may mga eskwelahan man kita nga nangin madinalagon nga nakakuha sang mataas nga rating or percentage. In fact, ang West Visayas State University 100%, no? Sang mga nagkuluha ang pasado sa sining licensure examination. And kung hindi ko magsala daw ang University of Iloilo, ang FINMA UI, ang lakip man sa mga top schools, no? Number 6 ang UI nga may passing rate nga 95.80%. Kag ang West Visayas State University La Paz 100% ang passing rate. Kaya ibantay ninyo ang aton man nga pag-interview kay Vincent Christopher King. Philippine Standard Time, 1:20 na sa hapon. Sa atong ipagbalik, i-welcome na naton diri sa programa sosyal ang rank 7 sa licensure examination for teachers nga si Vincent Christopher King. Kag ang iban pa nga mga balita diri sa syudad sa Iloilo ang aton nga istoryahan sa pagbalik sang Balita Sosyal. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Dagling Kaalaman, knowledge in a snap. Para sa mga OFW na nais umuwi ng bansa sa panahon ng krisis, narito ang proseso na pinapatupad ng OWA para sa ligtas na repatriation. Unang hakbang, Request for Assistance o RFA. Maaaring humingi ng tulong ang OFW sa pamamagitan ng pag-walk-in sa OWA, pagtawag sa hotline 1348 o pag-message sa Viber, WhatsApp at email ng OWA. Ikalawang hakbang, Response. Kapag natanggap na ang request, agad itong inaaksyonan. Tinitiyak muna ang kaligtasan ng OFW at ina-assess ang kanilang pangangailangan tulad ng evacuation, pansamantalang tirahan at iba pang tulong. Ikatlong hakbang, travel documents at visa. Inaayos ng pamahalaan ang kumpletong dokumento at transit visa kung kinakailangan upang makabiyahe ang OFW. At ikaapat, repatriation o ang ligtas na pag-uwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng chartered o commercial flights. Sa bawat hakbang, sinisiguro ng pamahalaan ang kaligtasan ng ating mga OFW. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Dagling Kaalaman, knowledge in a snap. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
Philippine Standard Time, 1:22 na sa hapon. Padayon ka mga nagapamati sa balita sosyal diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. And as promised, subong nga adlaw sang Miyerkules, may ara kita sang special guest. Isa ka successful graduate kag proud graduate sang West Visayas State University kag top 7 lang naman sa bago lang natapos nga licensure examination for teachers. With a rank of 93.80%, i-welcome naton diri sa programa Balita Sosyal si Vincent Christopher King. Vincent, good afternoon. Welcome sa Balita Sosyal. Hello po, good afternoon. Thank you. Yes, una sa tanan, no, I know may ara ka pa sang feelings of excitement or emotions. Pakilala anay si Vincent sa mga tagpalamati naton. Ano ang imo nga course, pila imo edad, kag taga diin ikaw? So, hello everyone, I'm Vincent Christopher King, graduate sa West Visayas State University. Bachelor of Secondary Education, major in Science. So, sa West ako nag-eskwela, pero taga Isulan Sultan ko darat ako, nag-star. Okay, no. So siguro kahapon lang na-release ang results, no, a day after. Kamusta ang imong feelings? Ara ka pa bala sa Cloud9, nag-sink in na bala ang results or wala pa? Do as nasubong do hindi paghapon ko kapati sang kung natabo na gid man siya kay gina-expect namon nga mag-release is May 15 pa. So kumbaga doon na set nang akon nga mind nga May 15 gid magwa ang results. So nabigla ko kagapon and until subong daw hindi paghapon ko kapati nga nakasulod ko sa top notchers list. Yes, pero sa imo man nga pagbanta, nag-expect ka bala nga masulod gid sa top 10 or amo gid ba nang imo nga goal or gusto mo lang gid nga makapass? Ang halin sa una, goal ko na gid siya mag-top notcher. And sang nag-exam na kami sang last March, after ko sang guwa sa exam room, tuod gid man siguro nga kung mag-top notcher ka, ma-feel mo man gid kung makagwa ka na sa exam room nga ma-top notcher ka gid. Kaya na-feel ko pas ang pagpagwa ko sa room is do ka mag-an sa ako nga feeling. And do hopeful ko nga do kaya ko siya i-top kay based sa pag-answers ko, though hindi ko gawa na nabudlayan gid compared sa amon mock boards, compared sa iba namon nga mga exams before. So amo na na-feel ko nga lipay-lipay man ko after sa exam nga at least mag-anak kon pakiramdam after. Vincent, ano ikaw ka dugay nga nag-prepare, no? And last year ka mo nag-graduate or sinilang bago lang gid? Sang last year kami nag-graduate June. Pero ako nag-prepare ko start is October. October gid nag-start amon nga review sa review center. And ang ginobra ko is nagpa-Y gid ko after sang graduation. Pero like nag-volunteer ko tutor sa mga bata, sa mga estudyante ni mama sa eskwelahan. So amo na. Pero kasi mama man nagambal nga kung pwede daw pa-Y ko, okay lang daw. So napa-Y ko anay and then start review October until March ng dayon. So wali, you mentioned nga ang imo nga mama is a teacher. So family of teachers kamo sa inyo nga family, Vincent? Yes, third gen na ko actually. Si lola ko teacher. Sa side ni papa, lola ko teacher man. Sa side ni mama, teacher man. Tapos si mama teacher. Tapos ako na dason. So, ibig sabihin, part of it na influence man sang imo nga family, pero sa imo nga heart, gusto mo gid ya maging teacher or may mga iban ka man tani nga plans or profession nga gin-consider, pero sa teaching ka gid nahulog? To be very honest, teaching, nagsulod sa isip ko ang teaching is sang aral ako sa UMS. Sa grade 11 to 12 senior high school. Do kumbaga, gusto ko mag-talk, gusto ko magtudlo sa mga bata. So, dito do na build ang akong passion. Pero may ako sa ibang interest pa. And gusto ko siya i-achieve man tani. Like other dreams pag aside from teaching.
Ikaw, eldest child ka ba or may mga utod ka pa ba sa inyong family? Tatlo kami, ako ang middle child. Ikaw ang middle child. Tapos, ang mga utod mo, ara na sa college or nag-eskwela pa or ang ibang tapos na? Ang kuya ko tapos na, so may ubra na siya sa buong, gawga na siya sa barko. Ang manghod ko, nag-eskwela pa 3rd year. So next year, makagraduate na siya next year, Kaloyan. Okay. So, ano ka na? Ano ganing imo nga course, gid nga major sa imong course? Major in science. Major in science. So, damo sa mga subject, may ara English, math nga aman, major in science ang imo nga napili nga fokusan sa imo nga course. Kasi siguro gid siya influence gyapon sa other interest ko, which is ang science field na. And before gina-aim ko man nga mag-try sa pre-med courses, pre-med programs. And gusto ko man tanin mag-med before, pero like kumbaga doon na set na kuya for teaching sa nga ako sa senior high school. Pwede pa, why not, no? Kadamo pa sang opportunities. Pero subong ate, bago ka palang kapasar, o siguro gina-feel mo pa and everything, plan mo ba dayon nga i-put into practice ang imo nga teaching? Plan mo dayon magtudlo? Or mapaway ka anay? Or ma-proceed ka sa postgraduate studies? Or any plans? After sini, may gina-apply naman ko actually nga obra. So, tani, makasunod man dito sa teaching nga position. Okay. So, gusto mo gid i-practice? May passion ka gid nga tudloan ang mga estudyante? Kag before kami, ay sang college kami, damo kami sang outreach programs nga like katudlo kami sa mga elementary pupils, sa iba nga mga barangay, sa iba nga mga schools. So amo na. Do kumbaga dito gina-build ang passion ko sa education man Japon sang college. Ako Yubi, lain ako nga generation mong Gen Z na ka mo nga generation. So subong grabe na ang advancements ng technology ara na grabe na man ang dudugang bala nga challenge for teachers, no? Do kasubong gid naton mas kinanglan silang nila mas dasig madula ang attention span sa mga estudyante and nagashow man ini sang dako pagid nga responsibility nga dapat obrahon sa mga teachers bilang isa ka Gen Z teacher, no? How do you cope sa mga sini nga challenges considering nga masulod ka sa ini nga profession? As isa ka Gen Z nga teacher, no, ma-describe ko man ang amon nga generation as very creative. Yes. Sa deal sa mga bagay-bagay. And especially sa mga batchmates ko, very creative kami sa paghimo sa mga strategies na ma-maintain bala ang engagement sa sulod sang classroom and nami ang amon nga delivery man isang lesson. So amo na challenge man siya siguro sa tanan gid nga mag-cope man ikag maghabol man sa kung ano mga development sa aton nga world nga nagkakalatabo subong. And wala man kita sang dapat imuon kundi mag-change man kag magsabay sa kung ano ang pagbabago sa aton kalibutan, di ba? Pero ready ka to take on that challenge and gusto ko mabalaan kung anong mga ginalook forward mo, may mga plans ka na bala kung paano mo ma-put into practice ang imong nga profession or may mga specific ka balang grade levels or specific nga mga estudyante nga gusto tudloan. Gusto ko gid actually nga ang akon nga program it's under the secondary education. So junior high school, senior high school dapat ang magtudloan. Pero pwede man kami gyapon magtudlo sa elementary levels if mag-undergo man kami sang training para at least malaman namon kung paano i-deal ang mga kabataan nga younger ang age. So mag gina-look forward ko man nga maka-try nga makatudlo sa mga bulilit na. Yes, mga kabataan nga gagmay. So, adorable gid sa mga kids nga daan nga gagmay and though ako soft spot for them daw. Okay, so very exciting, no? Gina-imagine ko na ikaw nga maging isa ka teacher sa mga students, no? Especially ang mga magagmay naton nga estudyante. So far, subong,
may target ka na bala kung saan o kagid mo umpisa specifically sang imo nga profession or ginahulat mo pa to ang results? Ginahulat ko pa ang results ng application namon. Kag I think after sang results namon kung ma-inducted man kami, ma-deploy na kami and maka-ubra na kami sa kung diin kami i-deploy nga Area nga question, Ate Kaming, gusto ko mabalaan niya. Ano bala ang secret, no, sang inyo nga batch kay 100% ka mo. Usually, ang mga ginapamangkot sini mga teachers, ang inyo nga mga president. Pero I want to listen man sa perspective sa mga estudyante mismo nga ga-eskwela sa West. Feeling mo, ano ayhan or ano bala ang inyo nga mga, hindi man gin siguro secret, but anong inyo nga mga mechanisms dira why you think nga na-achieve nyo gid ya ang 100% nga passing rate sa 171 ka takers, 171 man ang nakapass. Kamusta ang dynamic sa inyo nga school, sa inyo nga ulupdanay, nga batchmates? Ako I can say nga amon nga batch is very competitive when it comes to academics kid. And kung hindi nyo man ang amon nga batch is the only batch nga wala nakawidsukat. Oh, ano na siya? Pero, doon wala kami naka-entrance exam sa West. Okay. Pero nag-undergo kami sang damo-damo nga sa laay Screening. before kami nakasulod sa West. So, dito pa lang na nasala na kami nga daan nga kung sino ang mga best ganyan mga students amo na nakasulod sa College of Education sa West. And ginhimo man namon na siya as fuel nga maningkamot gid kami kag-improve sa ilang regardless wala kami sang with sukat or wala kami naka-entrance exam, nag-undergo kami sa process and improve namon sa inyo nga karapat-dapat kami nga tawagon nga taga-West gyapon. Kag nag-reflect gid siya and I'm so happy gid nga nag-reflect siya sa amon performance sa board exams maskin sang last year pa. Kay dalawa kami ka batch September kag ang March. So kami na ang last nga batch subong nga March. So naka 100% kami and ang last year is 99.something% and still rank 1 gyapon top performing ang West Visayas State University sa LET national level. Wow, congratulations, no. I know kakadamo sa 171. Curious lang ako, nag-ano man bala kamo, nag-share man kamo sa mga discussion, nag-sharean man kamo sa mga notes or usually kanya-kanya gid kamo during review. Ako may depende abi kung may ara kami sang sari-sarili nga review center. So sa akon may mga upod man ko sa amon review center. So kami nagabuligan na kami share kami sang notes, follow up kami kung ano ang mga kinanglanon namon nga tun-an and then nag-share kami sang notes man namon isa-isa lang ka file and dito mas scroll lang kami tapos reminders amo na syempre, support gid ang pinagid ka importante pag abot sa board exam kay very siya exhausting gid siya mentally, physically. Kinanglan mo gid ang support sang imo nga friends kat kung sino man ang malapitan mo nga upod mo sa boards. Amo man na actually ang akon nga next nga question no bilang isa ka top notcher, ano ang mga tips mo or mga advice mo man sa mga fellow students, especially ang mga nagapamati subong, ang mga luyag man mag-learn kung paano mo na-reach ang rank 7 basi makahatag ka sang small tips or kahit mga studying tips sa mga hindi man mag-take sang board exam but mga students dira sa West or mga college students naton. Ako to be honest, hindi ako wala ako nagtuon gid like back gid nga tuon during my review season. Try ko lang sa self ko kung ano ang mas effective sa akon kung kailangan ko ba magtuon for like pila lang ka hours sa isa ka day or like paano ko ba itunga-tungaon kag wala ko gina-pressure ang sarili ko nga kinanglan dapat tanan gid maubos so gini siya katuon tanan kay hindi mo gid tanan matun-an. Yes. To be honest, pag abot sa board exam, di mo gid tanan matun-an kag hindi man tanan magwa. And nakabulig siguro sa akon is ang mga practice drills. Although hindi ko consistent sa mga practice drills namon, pero nag-focus ko sa rationalization. And I think amo gid nang pinaka-importante nga dapat i-rationalize mo gid, i-dissect mo gid ang kada question kay may questions nga very tricky
nga abi mo amo na ning answer Confusing. pero pag lantaw mo, yes, pag lantaw mo sa isa ka word lang, nagmali na imo nga answer. So you have to recheck everything. And siguro during the exam na lang i-share ko na lang man ang akon ginubres ang exam. Sa first part sa amon nga exam is general education. So, ang ginubra ko is dito ko nag-answer sa may test questionnaires. And then dito ko nagbilog-bilog. Natapos ko siya mga 30 minutes before sang allotted 2 hours or 1 hour and 30 minutes. And then, after sina, review until matapos ang time. Kay titumugid mamanaan kung ano pa ang mga mali mo, ma-double check mo siya. And may mga 5 items ko siguro nga pang erase, kagin islan. And thankfully, tama siguro. Gina-guide ka gid no kaysa may mga ma-feel mo nga ay hala dulain niyaw. So make time gid to check your answers. Yes. And sa imo naman yung study habits no kay tilain man niya ang review lain man niya ang study habits mo during school. Amo ka man ba na ka id or do gina-enjoy mo man ang imo nga college life? May mga extracurricular activities ka bala, naga-join ka sa mga orgs? Actually, ang grupo gid namon sa mga barkada ko, ano na lang namon, inside joke na lang namon nga hindi kami major in science. Major in organizations. So kaya mas kadam gina-prioritize pa namon before ang okay. organization for academics. So ako na. Pero at least And wala gid yes. yes, go ahead. And siguro nag-study lang kami all-nighters before the exam. Oo, amo lang gid na kami mag-study. Wala kami siling super id gid. Kaya naka-focus gani kami sa Organizations. major and orgs. And I think okay lang na no kay do part man sang college life nagabulig man sa imong skills and ang imo man nga overall nga personality nga mag-improve when you engage sa mga organizations kundi masapos na sa imo nga mag-communicate makiupod man sa ibang organization mangimanwa ma-practice mo man by joining these organizations no so do ka nami lang ati and it's a fresh take no ngati kung kaisa hindi ka gid kinanglan nga mag super gid kung kaisa bi ma burn out ka so you have to study smart do mo na ang imong advice sa aton nga mga listeners so para sa imo it's a big achievement nga mag rank 7 ikaw kay sino mo bala ini gina-dedicate sa imo family sa imo nga self or someone else. Ako gina-dedicate ko gini sa whole family ko nga naga-support sa akon, especially pagid sa kay lola ko man nga napatay last 2024 napatay si lola ko. So 1 year na lang tani makaabot siya sa graduation pero wala. So gina-dedicate ko man sa iya ang win kag ang victory nga ni sa pagpadako yaman sa akon sang gamay pa ko. Kag syempre kay mama ko man kag kila papa ko nga nagbulig sa akon pa-eskwela gid. Siguro hatagan ta ka sang chance ay do madamo ka sang gusto pasalamatan or i-shout out no sa tanan nga nagbulig sa imo sa imong support system nga nagbulig sa imo para malabot ang ining achievement. Hatagan ta ka sang chance. Sino pa bala ang mga gusto pasalamatan ni Vincent? First of all, gusto ko pasalamatan ang College of Education sa West Visayas State University kay sila man na nag-mold sa akon during my college years, especially my profs, Sir John, Ma'am Tien, sila Ma'am Myla, sila Sir Franz, and the whole College of Education. And also to my friends nga aragid sa akon always, sila Novi, Saibel, Kiana, Yanesi kag si Gay nga always kami nag-updanay kapag mga study sessions na and sila Linkit, Bernard and iban pa nga mga parts ng barkada namon. And also gusto ko man pasalamatan gid ang family ko gid nga nag-suporta gid sa akon sa amon nga journey. Kag kay mama kay siya gid ang nag-sacrifice
nga para maka-eskwela ko sa Iloilo, gigapang gid ko para maka-eskwela ko sa Iloilo. So dako gid ang pasalamat ko sa iya. And syempre sa iban ko man nga mga friends gyapon nga hindi ko na ma-mention kag kay Kim. So pasalamat man ko gyapon kay Kim, kay ara man siya always sa tupad ko kag wala niya ko gipabayaan. And sa kay Lord, kay siya gid, kay nagapatigid ko nga during the exam, hindi ako tong naga-answer. Upod ko gid siya sa naga-answer kay after sang exam, nagdiretso ko dason sa simbahan and very mag-an gid ang feeling ko. And wala niya gid ko gipabayaan all throughout the journey. Wow. So, kabay pa, no? Nga madamo sa mga listeners natin. So, ang na-inspire sa imo man nga journey, Vincent. And I know, no, hearing you, kung paano ka mag-share, and ang imo man nga mga plans and mga ginalook forward mo sa imo nga career, I know nga you will be a good teacher, gid, kag madamo ka gid sa mga students nga ma-influence. So, again, congratulations sa imo nga achievement as rank 7 sa licensure examinations for teachers secondary level. Kami nga mga Ilonggo, very proud gid sa inyo nga nalabot and sa tanan nga taga West, sa tanan nga mga education students nga nakapasa, no? Diri sa Iloilo City and Iloilo Province, congratulations. So basi may mga nalipatan ka pa, may luyag ka pa hatagan sang mensahe or i-shout out before I let you go, Vincent? Thank you also sa mga juniors ko nga very supportive sa akon. And sa tanan nga mga tao nga nag-share sang love and messages, congratulatory messages, and nag-support sa akon. Although hindi ko na kamo maisa-isa, pero man-anyo na ko sino kamo. Man-anyo na kung paano nyo ko ginbuligan nga makaabot sa amo ni nga point sa akon nga life. And I share this win with all of you. So thank you very much, guys. Congratulations, Liwat Vincent. There you have it, Vincent Christopher King. Rank 7 lang man sa LET secondary level from West Visayas State University. Doon basta West, taga the best. Doon na ng inyong nga call or tagline, no? So again, thank you, Gid, for sharing your story with us here sa Radyo Pilipinas Iloilo. And we wish you all the best, Vincent, sa tanan man nga mga future goals and career nga iti. Congratulations again and thank you. Thank you very much po. Thank you for inviting me. There you have it, si Vincent Christopher King sa West Visayas State University Bachelor of Education major in Science. Isa sa mga top-notchers naton gikan sa West Visayas State University. So bago lang gid natapos nga licensure examination for teachers. Lumangkot naton to kaina, no? Kay sa subong bala nga mga tinion nga uso na ang technology, may mga AI na kita, may mga iba na kita nga mga social media platforms, kadasig maimpluwensyahan ang mga kabataan. Siling nila, AI kuno will replace a lot of professions, pero I don't think AI can replace ang responsibility and ang role sang isa ka teacher. So kabay pa ang mga bag-o lang nakapasar nga mga aton nga mga future teachers, mag-stay true sila, no, sa ilang nga calling and sa ilang nga responsibility nga magtudlo gid sang insakto kag maayo sa aton nga mga students. And I know hindi inahapos considering nga kadamo sang mga challenges, mga influences sa subong nga tinion, but now more than ever kinahanglan naton ang giya sa mga teachers naton agud mag-guide sang mga kabataan, no? Hindi lang sang mga lessons sa sulod sang classrooms, but mga life lessons, no? Nga imo gid madumduman kung kaisa hindi mo na malipatan mo na ang mga formulas, ang mga principles nga gintudlo ni ma'am, pero ang mga wisdom nga gin-share ni ma'am sa kabuhi, ang mga nag-inspire sa imo nga labuton ng imo nga handom, ang iya nga mga ginaistorya nga mga life lessons hindi mo gid malipatan. Amo na kadako ang role
sang mga teachers naton. Philippine Standard Time, 1:46 na sa hapon. Sa aton nga pagbalik, istoryahan naton ang bago lang gid nagtakop nga tagtaganay sa nga cash relief assistance diri sa duha ka venue sa Iloilo City. Ang ini nga cash relief assistance para sa mga public utility jeepney drivers naton and bulig ini sang gobyerno sa tunga sang nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Tanan kag iban pa nga mga istorya ang aton nga talakayon diri lang sa Balita Sosyal. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Philippine Standard Time, 1:49 na sa hapon. Luyag lang naton i-shout out ha, ang tanan nga mga live viewers naton nga nagatanaw sa aton nga Facebook Live. Ini siguro mga classmates kag mga supporters ni Christopher Vincent nga bag-o lang na interview naton diri sa May Balita Sosyal, no? So isa-isa naton sila i-shout out kay Ma'am Aika Lori, Ma'am Alma For, Felipe Puedan, si Shaira Bansagon Kabautan. Pasensya lang kung may mga mispronunciations kita sa mga apelido sa mga live viewers naton. Pero maayong hapon man kay John Lods, kay Juliet Palma Barabona, kay Angelo Peralta, kag kay SN Corriento, no, sa mga supporters, siguro mga classmates ini or mga batchmates ni Vincent Christopher King nga nagasuporta sa iya, si Jervin Sumido Carugda, SN Corriento, sa tanan-tanan nga mga taga West Visayas State University. Maayong hapon sa inyong tanan. Basta mga iban din nga comment, bago lang man kapasar sa licensure examination for teachers. So congratulations gid sa inyong tanan. Kung anong mga organizations ninyo da, i-comment nyo da kung ano ang inyong mga organizations, kaya ipang shout out naton ina diri sa May Balita Sosyal, no? So I hope ang mga kauturan naton nga mga students from West na inspire man sa istorya ni Vincent Christopher King. Nagapakita gid ini sang dakuman nga suporta sang iyang mga kaapyanan, iyang mga pamilya, especially ang iya ginatawag gani nga support system, no? Nga importante gid agod nga nakabulig man sa iya nga malabot ang iya nga handom. So sa tanan ka mga teachers, professors,
classmates, batchmates, ano pa mga abyan, mga grupo ni Vincent Christopher King na nagatanaw gid. Congratulations, and I know no nga dako man ang inyong nga role agud malabot niya ang iya nga handom. And again, congratulations sa mga schools. Ang West Visayas State University, 100% ang passing rate. Kag ang FINMA UI do rank 6 sa bag-o lang natapos nga licensure examination for teachers. Sino-sino bala ang mga nag-rank, no? Mga top-notchers naton from West Visayas State University. Isa-isaho naton ina. Base sa gin-release, no? Sa PRC, no? Sa bag-o lang gid natapos nga licensure examination for teachers, may ara kita nga mga top-notchers sa West Visayas State University. Isa na dira si Christopher Vincent King na rank 7 sa LET, no? Ang West Visayas State University, 100% ang passing rate. Kag ang UI FINMA, 95.80% ang ranking sa LET. May mga iban man kita nga mga estudyante gikan sa mga state universities diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Si Francis Marie Cortez sang University of Iloilo, rank 5. Si Justin Rose Fontanillas, no, sang ISAT Yumyag-Aw Campus, rank 8. Si Gerald Loyola sang Northern Iloilo State University Concepcion Campus, rank 10. Kag si Cristel Sorita sang Iloilo State University of Fisheries Science and Technology, Dumangas Campus, ang 10th place sa LET examination nga may rank nga or may rating nga 92.80%. Sa West Visayas State University, hindi lang isa, hindi lang duha, kundi 4 ang top-notchers nila, no? Lakip na diri si Keith Brian Montenegro, Habaybay, sa College of Pescar, ang ilang 11 nga top-notcher. Rank 8, nga may rating ng 93.60%. Si Nicole Aliana Makainan sang Bachelor of Secondary Education, major in Science naman, rank 5. Kaag si Zaira Joy Lorenzo, rank 10. Parehos man, no, from Bachelor of Secondary Education, major in Science. And nalakip mo na dira si Vincent Christopher King nga rank 7. So again, congratulations sa mga teachers naton, mga future teachers naton, and mga top-notchers from different universities diri sa Iloilo City kag Iloilo Province. As we said earlier, nga kabay pa na ubrahon ninyo ang inyong katungdanan and ang inyong calling, no, despite sa mga challenges man nga aton ginapangatubang. And idugang ko lang ang before magtakop ang programa Balita Sosyal, no, kaina sang aga may ara kita sang 1,579 ka mga jeepney drivers ang nakabaton sang financial assistance or cash relief assistance gikan sa gobyerno pinaagi sa DSWD o kon Department of Social Welfare and Development Office.
Duha ka areas ang nangin venue sa Tagtaganay kay na nga nag-umpisa alas 8 sang aga tubtub alas 2 sang hapon no dira sa may area sang barangay Zamora Melissa Gym sa may city proper kagang isa sa barangay MH Del Pilar. Aga pa nga nagpila kaina ang aton nga mga PUJ drivers nga nakabaton sang tig 5,000 pesos nga cash relief assistance. So ibantugin pamangkot naton diin ninyo gamiton ang inyo nga nabaton nga assistance. May iban nga nagsiling gamiton para makapatughong sang ilang nga jeep, may iban man nga gamiton ibakal sang bugas, mga kinahanglanon kag may isa didto nga siling niya gamiton niya kay ti malapit na ang enrollment sa mga kabataan pangbakal sang school supplies. Diba sa mga drivers naton di may mga ginapa-eskwela man no nga mga future teachers man, mga estudyante man nga nagahando man nga mangin top notchers. So 1,579 ka PUJ drivers ang nakabaton sa sininga cash relief assistance. Separate pagid iniya ha sa ginaha panagtag nga fuel subsidy sang Iloilo City government nga sige-sige man. So kaina or subong nga hapon, actually hasta na lang alas 2 sang hapon ang ina nga Tagtaganay kag may mga iban didto no nga mga beneficiaries halin sa mga nagkalain-lain nga mga jeepney associations diri sa syudad mo na basi matingala kamo nga dugol pilang naghawan ang mga dalanon kay ato sila nagapila gud magkuha sang cash relief assistance. Pati na sang bulig sang gobyerno sa tunga sang nagapadayon nga pagsaka sang presyo sang petrolyo bangod sa tensyon sa Middle East. So bantay lang kamo ha kay after sa sininga cash relief assistance basi may mga next pagid nga schedule sa iban nga areas or municipalities diri sa may Western Visayas and ang Iloilo City government no umpisa naman sa pagpanagtag sang second tranche sang fuel subsidy sa mga transport sector naton. So una nga nakabaton ang tricycle drivers, sunod naman ang mga jeepney drivers. Magbantay lang kamo sa anunsyo sang Iloilo City Government. Philippine Standard Time, alas 2 na sang hapon. Thank you gid sa mga taga-West, sa tanan nga mga supporters or mga abyan ni Christopher nga nagatanaw sa Facebook Live naton, mga teachers niya, parents or relatives, madamo gid nga salamat. And thank you man kay Christopher sa pag-share sang iya nga journey diri sa programa Balita Sosyal. Stay updated sa pinakaulihing nga balita pinaagi sa pag-like, comment, and share sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo. And join man kamo sa amon nga Radyo Pilipinas Iloilo Community. Sa ngalan ni Marian Grace Ereñeta, akong inyong alagad, Emiro Santiagudo. And until next time, diri lang sa Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.